Together with the help of the White House, our intelligence allies, the Department of Defense, the Department of Justice, we will be conducting investigations into the following: unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, unidentified submerged objects, also known as USOs. Mga kamisteryo, inyo napanood itong press conference na ginanap sa US Congress. Sinasabing sila raw ay handa na para tuklasin, ihayag sa publiko ang mga impormasyon tungkol sa mga UFO, UAP, USOs at iba pa, especially sa mga galactic beings. Ito na nga ba ang palatandaan na matutuloy na yung face-to-face na pagkikita ng tao sa mga galactic beings ngayong taong ito? Ay yung ating pag-uusapan sa gabing ito. Ano nga bang dapat nating gawin para masabi nating tayo handa na makipagkita sa kanila? Although sinasabi na hindi pa raw handa ang tao kasi meron pang dapat na gawing mga hakbang para maisakatuparan ng ganitong kaganapan sa planetang ito. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. Oh, the propulsion system. Matutuloy na nga ba ang sinasabing maring pagkikita ng mga tao sa mga galactic beings? Ngayong taong ito, 2025, ay sinasabi magkakaroon na raw ng full disclosure nung mga sinasabing UFO sightings, mga UFO landings, at iba pang top secret information tungkol sa extraterrestrials, galactic beings, at mga unidentified flying objects, or UAP. Profound honor that I have been entrusted by Speaker Mike Johnson and Chairman James Comer to lead the House Oversight Task Force on Declassification of Federal Secrets. Together with the help of the White House, our intelligence allies, the Department of Defense, the Department of Justice, we will be conducting investigations into the following: unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, unidentified submerged objects, also known as USOs, the assassinations of JFK, RFK, and Dr. Martin Luther King, the Epstein client list, the origins of COVID-19, and the 9/11 files. This task force will be a beacon of bipartisanship. On the Republican side, Representatives Burchett, Boebert, Burleson, Crane, Gill, and Mace will be joining me, although I'd like to note that I'm expanding this to the entire governing body and will be allowing certain members to waive on. At ngayong gabing ito, ating alamin kung meron namang kahandaan ng tao na makipagkita sa mga galactic beings. Mayroon tayong ginawang channeling with galactic beings, pero ang kanilang sinasabi ay hindi pa raw handa ang tao na makipagkita sa kanila. And we would like to say something about the topic tonight. Yes, it's a yes or no. Human beings are not ready yet to meet the galactic beings because they have to do something for themselves. They have to do some brain exercise training to meet our brain system, our brainwave, our frequency at higher level. And that's what human beings should do. And right now, human beings are, in general, are not ready yet. But don't worry, we are doing our best to help all of you adjust your brain system so that
the brainwave frequency could meet our brainwave frequency. Anong gagawin natin mga akbang para masabi nating tayo'y handa na makipagkita sa mga galactic beings? Mas handa na kaya tayo sa pagdating nila? At ano nga ba ang ating magagawa para maging handa sa kanilang pagdating? Yun lamang po at pagpalain kayo ng poong may kapal. Namaste. Namaskar Universe, namaste everyone. So this is CJ from Spiritual Guide Philippines, and I'm inviting you to watch Gabi ng Misteryo with Sir Ray T. Sibayan every Saturday. Gabi po yan, 10 to 11. And pag-usapan po natin is, are humans are ready to meet galactic beings? So tatalakayin po natin kung yung tao ba is ready na ma-meet yung or makatagpo ng mga non-human creatures. Ano ba ang requirements ng isang tao para maging ready siya na ma-meet yung mga other entities, either physical man yan like aliens or spiritual, pero this time magfo-focus tayo more on the aliens or mga ibang dimensional beings, kung ready na ba tayo na ma-meet sila or hindi pa. So ano-ano nga ba yung mga requirements na to at kung paano ito napunta sa part na finally this time mamimit na natin sila. So abangan natin yan. Tayo ba ay nakahanda na sila ay makapiling? Sila po ay mga light beings. Handa na ba ang ating mga liwanag para maunawaan ang kanilang mga mensahe sa taong lupa? Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala po nga absent. See you. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito ng Sabado. Naku, ito po ay karugtong ng ating naging topic last Saturday. Tungkol nga ba sa handa na nga bang tao? Na makipag eye to eye eye to eye contact sa mga galactic beings pero based dun sa ginawa nating channeling sa mga galactic beings hindi pa raw handa sa pangkalahatan. Although may mga mangilan-gilan na talagang meron ng communication with them through telepathy, through channeling, yung iba ay through astral travel, at yung iba ay through dreams. Nakala natin ay panaginip pero nandiyan na sila at nakikipag-ugnayan na sa atin. Anyway, ngayong gabing ito, very exciting ating pag-uusapan. Ano ba ang dapat nating gawin? Sa ating side naman, ano yung maaring i-develop natin sa ating mga sarili to meet the high frequency, yung mataas na vibration ng mga galactic beings para magkaroon na ng communication with them. Of course, ang inaasam natin yung talagang face-to-face, di ba? Yun ang inaasam natin nakakapagod na nakikita natin mga UFO sightings, mga UAP na napagkakamalan ng mga drone na, yung iba yung mga stars na bigla lang sumusulpot at nawawala, di ba? Matagal na yan paulit-ulit na lang, hindi ba? Of course, ngayon I think it's about time na we have to meet them. Ito nga yung pinakita ko kanina, yung press conference dyan sa US Congress. Bumuo na sila nung task force dun sa US Congress na talagang ito na yun this is it, sabi parang kailangan ng ilabas yung mga ebidensya, yung mga videos or anything na magpapatunay na nag-exist ang mga extraterrestrials, mga alien beings, mga galactic beings. Of course, yan ay sisimulan na raw nila ang ganyang pag-imbestiga next month by sa buwan ng Marso. Exciting, hindi ba? under Trump administration. Maalala ko dati sinasabi noon na kinonfirm ng dating defense chief ng Israel si Eshed Bayon na talagang nag-exist ang Galactic Federation.
mukhang yung nung dati pang nakaupo si Trump as Pangulo, gusto na raw niyang ilantad. Pero pinigilan lang siya. Baka raw magkaroon ng tinatawag na mass hysteria. Magugulat tayong lahat at magkakaroon ng problema, no? Kung ano mangyayari sa paligid. No? Pero of course, ito ay gradual itong ginagawa ngayong proseso para talagang magkaroon na ng ugnayan directly between humans at ng galactic beings. Alright, tonight ay ating i-welcome ang ating mga guests na maaaring mag-share ng kanilang mga opinion, ng kanilang nalalaman or anything or any idea. Ano nga ba dapat natin gawin? Kasi doon sa channeling, sinasabi na dapat ang tao magkaroon din ng effort to adjust yung ating brain system at ma-meet yung high frequency or high vibrational frequency na doon magtatagpo sa taas. Ayan. Alright, let's welcome yung ating nagbabalik na bisita, ang ating astrologist, young astrologist, wala iba kundi si Nico Chua. Nico, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, Sir Ray. How are you? Uy, ganda naman ng background mo. Para namang may abduction na nangyayari, tinatamaan ka ng liwanag from a circular shape ng ano ba yan? UFO sa taas. Spaceship ba yan? Alright, kumusta ka na, Nico? Welcome again sa ating program. Eto okay naman, and medyo interesting ang topic natin ngayon kasi ang topic natin is kung ano ba yung mga requirements yan. Para hindi matakot yung tao or like ready pa talaga tayo para ma-meet sila. So, ano yung gagawin natin sa ating mga sarili? Wag lang nating iasa sa kanila kasi alam naman natin mga highly advanced beings yung mga yan, meron silang maaaring gawin sa atin. Pero I think it's about time tayo din naman ay gumawa tayo ng paraan, no? Para mag-meet halfway, magkaroon na ng direct communication. Pero initially, ano yung unang-unang maaaring ma-advise mo, Nico, para sa tao na dapat na gawin? So, as an astrologist, ang unang mai-advise ko is syempre open-mindedness. Kasi ang tama kasi yung sinabi ni Trump yung about sa mass hysteria kasi ang mundo ngayon is currently separated siya ng religion, separated siya ng beliefs, ganyan. So, diyan kasi magka-clash yung mga bagay-bagay, mga perspective, ganyan. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng open mind, kung hindi tayo magiging open sa mga bagong perspective, ganyan, hindi ibig sabihin sila yung mga tao na hindi pa ready to accept the truth na ipapakita sa kanila on their table. Ganun. So, pinakauna dyan is open mind. Yun. And an open heart yung pangalawa. So, an open heart. Kumbagay, lumabas ka sa paniniwala mong nakakahon. Yes, exactly. Get out of the box. Exactly. Out of the box talaga. Out of the box talaga. Lumabas ka. Lumabas ka sa paniniwala mo. Anong pinaniwalaan mo? Yun, gano'n lang. Para magkaintindihan. Salamat, Nico. Babalikan kita mamaya. Mamaya, iba pang mga tip na maaari mong ibahagi sa ating mga kababayan. How to do sa ating sarili, anong gagawin natin, mapaghandaan natin, how to prepare ourselves dito sa sinasabing maaaring makipagkita na sa atin ang mga galactic beings. Alright, atin namang i-welcome ang ating isa pang guest tonight via Zoom pa rin, nagbabalik si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. How are you? Good evening, Sir Ray. Good evening po sa mga kapatid natin, Brother Nico and Brother CJ. At sa lahat po ng ating minamahal na kamisteryo. At yun po, sobrang nakatulong po yung topic natin ngayon para, alam mo yun, para maalis yung fear ng tao sa bagay na hindi nila nalalaman.
O kasi Ngayon, at makatulong para maging open-minded talaga sila like Brother Nico said. Iba kasi yung iniukit sa ating isipan, lalo na pag nanonood tayo ng mga pelikula na kapag mga galactic beings masyadong matatapang at papatay ng tao, parang gano'n. Gugunawin ng mundo. Hindi magandang hindi magandang programming sa atin yon. So ito binibigyan natin ng impormasyon natin mga kababayan, ano ba yung talagang sila na talagang hindi naman talaga sila kakaiba, hindi naman talaga sila ganun kadelikado kung sakaling sila'y magpakita sa atin, Miss Yuki. At totoo po yan, Sir Ray, kasi yung isip ng tao kasi naiiba yung mga galactic beings sa atin. Hindi po. Tulad na sila, mga creations sila ng atin, talagang nanibago lang tayo kasi yung reality na ginalawa nila is not in our 3D plane. Yes, yan. Yan ang ating sisisirin. Paano tayo makakatawid sa kabilang dimensyon? Ano yung gagawin natin dapat para ma-achieve natin yon, Miss Yuki, di ba? Tayo sa ating mga sarili, aside from prayer, di ba? Isang way dyan meditation, right? Yung maitaas mo yung vibration mo, to higher frequencies. Di ba? Di ba ginagawa niyo yan sa Spiritual Guide Philippines? Yes po, kasi during meditation, Opo, Sir Ray, bali, may mga meditation din po kami na ginagawa connecting sa iba't ibang klase ng frequency. So, one thing to know kung saan ka ko-connect is that usually kapag may mga downloads or message from the universe, may maririnig tayo ng mga tining sa tenga. Yes, so yung mga tining na tenga po na yun, may kanya-kanya din siya na frequency. So kung kayo mahilig kayo sa music or marunong kayo magpiano, yung tining po na yun sa tenga pwede po natin siya i-classify sa solfeggio frequency, which is yung normal na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So yung for example yung do, meron din siya na kaakibat na frequency. At kung gusto mo talaga makakonect din sa message na binababa sa iyo, hahanapin mo siya. For example, kung 528 frequency yung iyong narinig, meron po tayo sa mga YouTube online at papakinggan nyo 528 frequency, makakatulong siya sa meditation. Ayun. So nakakatulong pala yung music, pag mahilig sa mga music. Oo. Pero hindi siguro yung mga music na tulad ng mga rock music o yung mga maiingay na music. Miss Yuki. Siyempre, pipili yung makakakonect ka mismo sa higher frequency. Kasi kung puro latala sa tambol sa katunog lang yung lagabog lang maririnig mo, wala mangyayari sa'yo, mababa pa rin ang frequency mo nun O, di ba? Natatawa tuloy si Miss Yuki. Salamat, Miss Yuki, babalikan kita. Si CJ, muli magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. CJ, how are you? Hello po, sir. Arinig po ba ako? Yes. Medyo wavy lang yung signal mo, para kang nasa planetang Saturn. So, ayun po, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa mga hello po. So, it's good to be back here. Kasi, alam mo lang, nakaka-recover ko lang from Oo nga. Kasi po, ang daming dumaang mga solar, although may mga DLS. So, ayun, medyo recovery pa. Na-recover naman. Actually, yung mga ganyan, sabi nga, kapag medyo nakakaramdam ka ng hindi maganda, marami mga factor yan. Maaring influence yan ng galactic alignment, mga planetary alignment, na ngayong Pebrero ay 7 planeta ang mag-a-align. So, definitely, mararamdaman natin yung malakas enerhiyang yan. And ito, lalo na yung panahon na ito, snow full moon ngayon, hindi ba? Snow moon.
medyo mataas-taas din ang kanyang enerhiya. So may mga ganyang mga influences kaya nagkakaroon ng epekto sa atin, especially kapag ikaw ay intuitive or very sensitive sa energies, CJ, hindi ba? Yan. Nadidelay yung... Opo, sorry. Ayun, so... Go ahead. Opo, dito talaga nidang pagpapalakas ng physical body ngayon kasi physical body po talaga tatamaan lalo't maraming DNA grade. And then, ayun, take our vitamins, kailangan magpalakas talaga ng katawan. Correct. Alright. Kasi need makasabay ng body natin sa human resonance. Yan, human resonance. Energetic auric field ng earth kasi nag-spike po kasi ulit eh. Ayan. Alright. Salamat CJ, babalikan kita uli sa yung mai-share na info. Mamaya interesado rin uli ako kung meron ka uling encounter with them through astral. Last time na nakausap kita na dito sa programa, sabi mo parang may inilalagay na chip sa sa ulo. Meron pa ba ngayon? Na ginawa pa rin ba sa iyo 'yon? Tapos na po. Kaya po ayun, medyo ilapot yung body natin. Ayun. So ayun po, nagkaroon ng DNA grade. Oo. Tapos kaya nag-adjust. Ayun. Kasama yun sa adjustment para maitaas ang frequency. Salamat CJ, babalikan kita, promise. Anytime. Si Dr. Joe Villasano mukhang hahabol sa ating program tonight. Maaaring meron lang siyang ginagamot dyan sa Russia kasi may healing center si Ma'am Jo sa Russia and meron silang mga ginagamot dyan. Ongoing din ang kanilang pagtulong. Ayan. From time to time, nagpupunta rin dito sa Pilipinas si Ma'am Jo para tumulong din dito sa healing. Alright. Ating balikan si Nico. Muli, magandang gabi ulit sa iyo, Nico. Yes, Brother Sir Ray. Good evening, sir. Yung binabanggit mo, ano yung latest na basa mo sa chart ng astrology ngayong, lalo na ngayon, buwan ng Pebrero, yung nga itong mga alignment na to, malaking malaking epekto rin sa atin, lalo na sa ating sumasakit ang ulo natin, nagkakasipon tayo. Well, of course, malaking bagay yung malaking epekto rin yung pagbabago ng klima. Pero kakaiba kapag very sensitive ka sa frequencies and energies, talaga mararamdaman mo yung epekto sa iyo Nico. Yes, sobrang laking bagay nun, especially yung araw. Nag-iiba din yung yung mga solar flare activities niya, kaya minsan tumataas yung tinatawag natin as human resonance, which is yun yung type of light na nare-receive natin araw-araw, which is yung hindi lang vitamin D yung nare-receive natin, it's also an upgrade ng ating DNA. So when it says na DNA, deeply connected yan sa soul and spirit din natin. So kaya madalas nagkakaroon din tayo ng mga pagkasakit ng ulo, minsan pagsusuka, or minsan yung mga, yung tulad ng nangyari kay Brother CJ, yung nagkakaroon ng temporary sakit, ganyan, upgrade ng DNA yan. Talaga? So, hindi natin masyadong pinapansin yun, Nico. So, at mahirap paniwalaan, pero nangyayari yun. Very subtle lang yung ginagawa sa atin na adjustment ng ating human DNA. Yes, actually, ang nakakatuwa dyan, sa transformation natin and adjustment natin, not only physically but also mentally and spiritually, ginagawa na rin pala ng mga alien yan before pa, since 1580. Wow. Year 1580. Ano yan, panahon pa ng saka nung mga ancient aliens, lalo na yung mga panahon ng ancient civilizations, ginagawa na rin siguro nila yan, panahon ng mga Egyptians, ng Atlantinian, Lemurian at iba pa. Correct. Pero since history ay nagkaroon ng konti lang yung mga na-records nila kasi stone tablets lang ang gamit nila. Ngayon, nag-iba. Meron na tayong mga telescopes, meron na tayong mga iba't ibang gadgets para
ma-detect natin yung mga signals nila, mga waves nila, especially yung mga vibrations na tinatawag. According nga sa historical astrology, when it comes sa alien, Pluto in Scorpio, yun yung pinakaunang idea about sa extraterrestrial life, which is si Giordano Bruno. So ayan, pero pinatay siya kasi nga yung mga panahon na yon, yung mga tao doon ay very close-minded sila. Talaga. So Tapos, kaya winalis sila. May isa pa. Oo. Yes, may isa pa. Oo. Kung paano tayo pinaprepare. Pluto in Aries, sa nakikita ng mga aliens, parang hindi lang sa preparation na tinutulungan nila tayo. The same time, nagko-connect sila sa atin in a way, hindi lang sa light. Also with the sunlight, tsaka din sa Schumann resonance na yan, doon pumapasok sa DNA natin. Ngayon, Pluto in Aries. Aries is about just the new beginnings and action. 1609 to 1610, si Galileo na-invent niya yung telescope. Ayan. And then dyan na nagkaroon ng discovery sa iba't ibang planets, lalo na nung Pluto in Leo. Ito yung pinakaunang first alien encounter. So parang sinabi ni alien na, okay to nagiging open-minded na sila, nagkakaroon na sila ng interest. Magpakilala kaya tayo ng kahit konti-konti. Ganon. So, nangyari na yun noon. Yes, 1940 to 1950 nangyari siya, yung tinatawag natin na Roswell incident, kung saan ito yung pinakaunang alien encounter na nakakita siya ng isang flying object na bumagsak doon sa garden niya. Na hindi niya naman alam kung ano yun. Ito pa ang shocking, brother. After nilang makita yung incident na yon, 8 years later, nagkaroon ng Area 51 noong 1955. Bakit? Bakit kaya? Bakit Pluto kaya? in Leo. Leo is about exposure. Oo nga, no? Diba? So, nagkakatagni-tagni pala yan. Magkakarugtong pala yan, Kaya, kaya yun, hanggang ngayon. Pero ito, nung nakita ko nga yung press conference ng US Congress, mukhang nagbubukas na ang isipan, At yung daw lahat ng mga itinatagong mga ebidensya, kung ano man itinatago ng Amerika doon sa mga UFO landings na yan or UFO crash, ilalabas na raw sa gagawin nilang investigasyon na magsisimula sa buwan ng Marso. Of course, meron pang ibang mga investigation gagawin nila, yung nangyaring assassination kay John F. Kennedy, kay Luther King, at iba pa, pati yung COVID-19 source, mukhang ilalabas na rin daw nila yung kung saan nga ba nagsimula at paano kumalat, itong COVID-19 pandemic. Pero dito nga, this time, dun sa ating paksa ngayon, yung very controversial na matagal nang itinatago ng mga detalye, magkakaroon ng tinatawag na full disclosure. Yun naman talaga hinihintay dito, para lahat ma-accept na ang existence ng mga galactic beings. Ayan. Alright, siguro mamaya. Yes, go ahead, Nico. Ano pa idudugtong mo? Yes. So, tama yan. Kasi pansin din ng mga UFO for sure na nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga movies about sa alien, alien invasion, or sometimes yung alien coexisting with humans, ganyan, tsaka yung technology age, lalo na ngayong Pluto in Aquarius. Aquarius kasi is about revelations. So this age is actually the age of revelations. Wow, kaya naman pala, Kaya mukhang tuloy-tuloy na ito, Pero yun nga, ang problema lang dun sa may pinapalabas sa pelikula, pinalalabas pa rin na masasama ang mga galactic beings, Of course, meron naman talagang may mga negative vibrations na mga beings like tama ba 'yon, ng mga reptilian? Yes. Saka yung mga gray alien, Pero I think mababago naman 'yan, sa pagkakataon na talagang ito na, nagigising na tayo sa katotohanan. Salamat, Nico, babalikan kita, And of course, sa mga gustong magtanong sa atin, sa mga gustong magbigay ng inyong mga
idea, ayan na, abay pwede kayong makipagtalamitam sa ating program sa Gabi ng Misteryo. And of course, sa mga gustong maka-avail ng free Misteryo Guardian Crystal na magagamit na rin natin, ni-reactivate natin yan and ni-reprogram uli natin using a new technique how to program the Misteryo Guardian Crystal and Reiki symbols. Ayan. I-share lang ko ninyo yung ating broadcast tonight. Paki-hashtag na rin ng Gabi ng Misteryo and paki-hashtag din ng DZRH. Ayan, para maka-avail kayo. Pipili tayo ng isa na mapalad tonight na magkakaroon ng libreng Misteryo Guardian Crystal. Yung napili natin last week, abay kinuha na niya. Si Sir Willie ba yun? Ang sabi ni John Aldrin Carmanuel, good PM po, tanong ko lang po kung anong klaseng nilalang ang mga galactic beings, hindi po kaya sila mapanganib, more power po sa inyong lahat sa Gabi ng Misteryo and sa staff ng DZRH. Sa pangkalatan po, mga galactic beings hindi naman mapanganib. They are here to help us. Nasa paligid na natin sila, hindi lang natin sila nakikita kasi masyadong nasa para tayo, nasa third dimension, sila nasa mas mataas na dimension, mas mataas yung kanilang frequency, kaya hindi makita na ating mga mata. Pero darating ang panahon, makikita na raw natin sila. Kaya nagkakaroon na adjustment sa ating brain system. At tayo rin mismo, ito nga yung purpose ng ating talakayan tonight. Anong gagawin natin para maitaas yung ating vibration? Alright, another one, We Are One Philippines, sabi niya, kailangan maging mas open ng mga tao kung talagang ready na ang bawat isa. But sa mga nangyayari ngayon ay mas madaming nakatuon sa mga pinagdadaanan kaysa sa ascension. Yes, totoo po yan. Pero I think we can also balance yung ginagampanan natin para din yung pananampalataya natin sa Poong Lumikha. We do our daily life, yung normal nating buhay, di ba? Papasok tayo sa trabaho, naghahanap buhay tayo, nag-aaral tayo, iba lang masyadong busy sa social media. Siguro bawasan natin pagiging busy sa social media. Of course, meron tayong panahon na ialay natin sa ating Poong Lumikha. Ganyan din po yung ating dapat mapagtuunan din natin ng pansin, yung how to develop ourselves, yung ating psyche, yung ating spiritual aspect. Paano natin ma-develop yan? Magkaiba po yung pagiging religyoso sa pagiging spiritualist. Religion is a religion. Yan ang ating foundation of our faith. Pero yung pagiging spirituality, yun yung direct communication, direct relationship natin sa ating Poong Lumikha. And of course, sa mga divine beings. Ayan, Kaya dapat araw-araw tayo, nagkakaroon tayo ng commune with divine spirits. Yan. Yun, Huwag nating kalilimutan. Paggising pa lang natin sa umaga, pag-usap na po tayo sa Poong Lumikha, sa ating mga guardian angels, sa ating mga divine spirits. Ganun din, at the end of the day, ganun din, magpasalamat tayo. Meron ulit tayong communication with them. Alright, another one. June Perez, good evening, Sir Ray. According to Miss Elizabeth Oropesa, si Ma'am Elizabeth sa Biringan City, Law City, yung mga nilalang po doon ay napag-ugnayan na sa mga, yes, meron na sila. Kasi nasa ibang dimension naman kasi sila and they can meet halfway with them. Yung mga ibang mga beings na nasa kabila, alam po ni parang na yan kumusta ka na? Parang gano'n, nagkakakitaan na, Kapag nasanay ka na, nasa kabilang dimension, you can tune in to that frequency, makikita mo na sila. Alright. Okay, ating balikan si Miss Yuki sa ating paring topic tonight. Miss Yuki, muli magandang gabi sa iyo. How are you, Miss Yuki? Ayan, wala kang audio. Ayan, di namin marinig ang audio mo. Ayan, naku, pakicheck mo nga. Ayan. Ayan. Alright. Sa Spiritual Guide Philippines. Actually, yes. Oo, may ginagawa kayo mga nagtitipon-tipon kayo. Ito ba regular to, no?
nagkakaroon kayo ng meditation, parang group meditation, and how to raise your vibration to higher frequencies? Opo, regular po siya. Actually, magkakaroon po kami ng another this coming March, and online din naman po nagkakaroon din kami ng group meditation, and magsasend yung help build the cycle of strength. Give Ensure Gold with Strength Pro. Music, mantra music, and then sabay-sabay po kami mag-meditate. So kapag ginagawa niyo yung ganun, Miss Yuki, sa 11-11, 23. Oo. Pag ginagawa niyo yun, talagang nararamdaman niyo tumataas yung vibration niyo. Tama? Yes po, ramdam po yun sa katawan kasi kapag nagko-connect tayo sa higher frequency mararamdaman yung parang goosebumps, yung surge ng energy. Minsan pa nga, may iyak ka na lang kasi nararamdaman mo yung love energy. Oo. So, ano yun, nararamdaman parang nakalutang ka ba? Lutang-lutang? Iba't iba po, Sir Ray, depende sa kung saan kumokonek na frequency. So, minsan kapag magre-receive ng mga message, talagang minsan nakakaantok, nakakalutang, may feel po actually ngayon, Sir, naiiyak ako kasi parang ramdam ako ng binabang message para sa lahat. So mayroon kang nasagap. Ano yung nasagap mong ano yung nasagap mong mensahe? Miss Yuki. Nasagap ko rin po to last kaninang 333 ng hapon. Ano sabi? May ibinaba po na message yung galactic beings. I think Pleiadian po yung nakita ko kasi mga nakaputi silang damit. Mahaba yung buhok. Pinaparating po nila na ito kasing mundo natin naging tahanan na rin ng mga star seeds. Kumbaga, yung meron po tayong mga star seeds na hindi lang sa 5th dimension naninirahan, kundi naging reincarnated star seeds sila. Naging part sila ng Earth. So, yung iba pong mga reincarnated star seed is sila yung mga star seeds na na-destroy na yung planet nila. At wala na silang matirhan or babalikan. So, nakakita sila ng tirahan dito sa Earth. Nandito na sila? Ayun din, nandito rin sila sa Earth para to process life, to know more about life, to know more about love, yung purpose and mission na bilang tagapagbigay ng liwanag. And gusto po nilang protektahan yung Earth kasi malaki yung papel ng Earth sa balance ng universe. Hindi sila nandito para takupin tayo or what. Kung meron man mga star seeds na mga negative, hindi tayo dapat mag-focus doon kasi maraming nakasupport na mga galactic beings sa atin para hindi mangyari na masira yung Earth. We just have to focus on loving each other, respecting each other, and to prepare ourselves sa shifting ng Earth, alagaan yung katawan natin. Kasi as I see, yung upgrades po, totoo po yung nabanggit ni Brother CJ and Brother Nico na meron pong DNA upgrade na nangyayari. At yung upgrade po na yun na nangyayari is by our spiritual body. Kasi hindi tayo marireach ng mga stars through our physical body but through our spiritual body. Kasi dun po sa 5D plane, wala na pong boundary between beings. Pero dun sa existence nila sa kabila, meaning yung Earth, ito yung Earth natin, nasa 3rd dimension tayo. So meron na rin palang Earth sa 5th dimension. Yes, sir. Meron din po. Actually, siguro
marami din pong tao yung makaalala nito na tuwing nananaginip sila or tuwing natutulala sila, para bang feeling nila nasa operating table sila or nasa somewhere sila na parang super advanced na maputi. Yun po yung ano nila, yung dimension na ginagalawan nila. Na-experience mo rin ba yun? Na-experience mo ba yun, Miss Yuki, na gano'n, na nagising ka na lang tapos yung typical na, ang lalaki ng mga mata doon sa nakapaligid sa'yo. Ha? Hindi ka ba natakot nun? Hindi po, Sir Ray. Hindi naman ako natakot. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako natakot. Parang normal lang, gano'n. But I think it's very different from each people. Pero akin, hindi naman. Pero hindi mo masasabing ano yun, hindi mo masasabing bad experience yun. It's a good experience for you. Yes, Sir Ray. Actually, kaya napakaganda po nung meron tayong kaalaman sa mga pangyayaring ganito. Kasi even we have to, especially, di ba, kailangan din natin na to respect kung hindi man paniwalaan ng ibang tao kasi may kanya-kanya na correct. man tayong practice para po sa naniniwala. Napakahalaga po ng talagang inaalam natin kung ano yung mga bagay na nag-e-exist na hindi natin alam. Like for example, merong hindi naniniwala sa mga alien. Pero mapapaisip ka din, kung wala talagang alien, paano nila nasabi na may alien? So doon na mag-i-start yun. Yan ang isang, alam mo, yan ang isang matinding pagtatalo. Bakit tayo naniniwala sa pong lumikha pero hindi naman natin nakikita? And yet, ang sabi ng iba, to see is to believe. Saka lang maniniwala pag nakita. Pero kapag sinabing meron kang guardian angel, dahil di mo nakita, ayaw mo ng paniwalaan. Pag sinabing may nag-exist na mga galactic beings pero hindi mo nakita, ayaw ng paniwalaan. Parang nagkakaroon na double standard yung ganong paniniwala, no? To see is to believe. Dapat to believe is to see. Di ba? Ganun na lang ang gawin natin, ano ha? Yes po, lalo na sa panahon po ngayon, wala na po tayong maitatago. Talagang kung itatago man, hindi, darating din yung oras na talagang lilitaw lahat. Kaya napakahalaga na open-minded tayo, handa tayo sa mga mangyayari. Alright. Salamat, Miss Yuki. Arvin Capasilio, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Thank you so much, Miss Yuki. Babalikan kita mamaya. Si Jophil Baliana. Alright, maging si Jonathan Lazarte. Kuya Ray, kung may totoong ang UFO, may kakayanan silang magwasak ng asteroid na posibleng bumagsak sa Earth sa 2032. Hindi ho ninyo alam. Hindi po ninyo alam na mayat maya ay meron silang ginagawa para hindi tayo tamaan ng mga malalaking tipak ng bato mula sa kalawakan. Hindi na lang sinasabi yun. Kumbaga nagtatrabaho sila discreetly. Hindi na nila sinasabi sa tao. Of course, tayo mismo, dapat gumawa rin tayo ng paraan. Kung alam naman natin na medyo delikado ang ating kalagayan, gumawa tayo ng paraan kasi naniniwala naman, nire-respeto naman kasi nila yung ating free will to decide kung anong dapat natin gawin sa ating buhay. So yung respect na nandoon, hindi nawawala ho yun. At depende rin yung kung ano nga ba ang kapalaran na dapat nating harapin in the future. Ayan na. So, wala namang masama na humingi tayo ng tulong at of course, tayo mismo, gumawa rin tayo ng paraan. Alright. Okay. Salamat. Ikaw talaga dyan, nakapag-share ka na ba dyan? Yung ating Mysterio Guardian Crystal, pag nakita natin na nakapag-comment kayo ng hashtag Gabi na Mysterio, yung pwede kayong mag-hashtag dito sa live streaming natin para nakikita ko. Tapos sabihin nyo, nakashare na. Yan. Doon tayo kukuha kung sino ang magkakaroon ng Mysterio GD Crystal. Alright. Okay, si Nico, ito na. Nico, muli nagbabalik sa iyo ang mikropono. Muli magandang gabi sa iyo. Yes, sir. Okay. Good evening. Ito na, this is it. Ano yung pang-bombshell mo na informasyon para sa ating mga kababayan based on astrology? Ayan. So, based on astrology,
So, currently kasi, ang transit ngayon ni Uranus kasi, when it comes sa alien sightings, ganyan, or alien events, ganyan, si Uranus natin ay nasa Taurus. Ang Taurus kasi is about yan sa mga material things and security. Okay. So, ibig sabihin, this time, magkakaroon na tayo ng secure. At saka din Taurus kasi about din siya sa structure. Bukod si Capricorn na masasabi natin structure siya, pero si Taurus naman is about naman siya sa other types of structure, which is material type of structure. Pag nandoon si Uranus, ibig sabihin, so finally, magkakaroon na ng shape. Yung dating akala natin idea, ngayon pala, finally, this is it. Totoo pala. Ganyan. Ang tagal lang palang tinago. Magmamaterialize na. Ang tagal lang palang hinintay yung moment na to para ma-accept natin sila this time. So, tamang-tama pala itong sinasabing full disclosure, Nico? Yes. Oo. Tamang-tama siya. Pero, lalo na si Uranus na in Taurus ay nag-trine siya sa South Node Virgo. Ang South Node kasi is the past. Pag sinabing South Node Virgo, ibig sabihin past discovery. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng alignment with Uranus, Taurus. Ibig sabihin, magmamanifest na siya physically na this time, madi-discover na natin siya. This time, marirevealed na talaga siya publicly. Sandali, masyadong usap-usapan nga ngayon itong i-colonize na raw ni Elon Musk ang Mars. Using SpaceX. Sa palagay mo ba, magkakaroon na ito ng katuparan this time? At nandyan na si Elon Musk? I think si Elon Musk matagal na siyang may alam sa alien and nakikipag-associate din siya with alien kasi recently ang dami niyang inventions na pwedeng mga type of inventions na pwede pang magkaroon ng key features to open the minds of each people, even their perspective, ganyan. Kaya nagkakaroon na tayo ng sobrang malawakang technological advancement, gano'n. And malaking tulong yon sa pagiging open-minded din ng ibang tao to become creatives. Kasi the more that we became creative, the more that we became artistic, the more na nagiging open din tayo sa ibang paraan. So, it's like parang yung mga inventions niya, subconsciously natuturuan din tayo to become open-minded in other things din. Pero ang problema nga, dati kwento-kwentuhan lang tungkol sa artificial intelligence, pero ngayon nandiyan na. Yes. Ang nanatili pa rin yung warning ng mga galactic beings na dapat wag nating ibigay ang lahat ng kapangyarihan sa mga AI. Baka matulad tayo sa pelikulang Terminator. Actually, brother, nagkaroon ako ng download before sa Andromeda guides ko. The reason why na finorbid nila yan kasi yan yung one of the factor na sumira ng planet nila. Correct. Oo. In fact, merong isang nag-leak na alien interview sa Area 51 na sinasabi na they came from our future. At yung itsura nila, kung bakit ganun itsura nila at pangit yung itsura nila sa perspective natin, dahil daw sa epekto nitong abuse na nangyari dahil sa AI o artificial intelligence. And the worst ay yung sinasabing nuclear holocaust, which is dapat iwasan natin na masira o mangyari sa ating henerasyon nito, sa ating buhay. Yes, tama yun, Sir Ray. Kaya this time, madami ng starseed na nare-reincarnate para i-prevent yung future na nangyari sa future nila. Kasi ang nangyayari sa future natin is total obsession of control. Alright. Yun ang madalas na nangyayari, kaya nagkakaroon ng war, nagkakaroon ng different types of desire. Kaya kailangan talaga open mind and open heart para maging ready tayo to accept them. Alright. Hindi lang sila, pati din yung teachings ng iba. Ang tanong ko sa iyo, Nico, how do you communicate with the galactic beings? Yes, through meditation or deeper meditation, yung tinatawag natin na beta meditation. Pag sinabing beta, type of astral form of meditation siya to the point na nagmi-meet kayo sa isang plane na nandoon din sila, which is yung 5-dimensional beings. Nandoon sila. So you can naghihintay sila lagi. You can see them by doing this. Yes.
nakikita mo itsura nila. Anong mga, marami pa rin curious, ano daw mga itsura ng mga galactic beings based on their race? Meron tayong tinatawag na Lyrians. Sa mga Lyrians, yun yung mga parang mga feline types of galactic beings, ganyan, yung mga fur types, ganyan. Meron din namang mga draconians or yung mga dragon. Meron ding reptilian. Meron din mga Andromedan, which is yung mga tinatawag na mga higher being of intelligence din. Yan ang mga Andromedans. Meron bang isa, yung sinabi ni Miss Yuki, which is yung mga I forgot that. Sorry. Ganon. Madaming itsura, ganyan. Kaya usually din sa Earth din. Yung mga Arcturians. Manifestations. I think mga Arcturians, yung mga blue race na mga alien yan, ano? Yes. Yes. And meron ding mga Syrian. Yes, yan, mga Syrian. Yung mga taga-Sirius. Sobrang dami. And they are serious kapag nakakausap mo. Kasi galing siya sa Sirius. Sorry, joke lang po yan. Mga kontak ko kasi mga yan. Sabi nila, galing daw ako sa star system nila during my past life sa kabila. Alright. Mayroon ding mga, yan, yung mga Pleiadians, the white beings, the tall white beings. At marami pa actually. Mahirap lang ma-count sa actually talagang sabi nga nila, tayo na lang daw tao sa Earth na ito ang naiiba. Samantalang sila nasa kabila na. Nasa 5th dimension na sila. Tayo nandito pala sa 3rd dimension. Hindi pa tayo nakapag-evolve. Ayan. Anyway, siguro tama yung binabanggit mo, we have to raise our vibrations. Yung binabanggit mo na meditation, isang pamaran lang yan to raise our vibration through meditation. Yes, correct. May tanong dito, babalikan kita, Nico. Meron lang tanong na siguro makasagot dito si CJ. CJ, okay ka na ba? Okay na ba uli ang iyong signal? CJ? Ayan. Alam ko medyo wavy lang yung signal mo. Yung astral projection, how do you do that? Astral projection ko is one of my method is to, of course, meditation. So ginagawa mo rin through meditation? Opo, when I tap into the state of samadhi or meditation, where I tap into the frequency of void, emptiness. And pag nakatap na po kasi tayo sa emptiness, sa nothingness, doon na po umangat yung spirit natin or yung sasabi ng astral body. So yun po yung way ko or method ng pag-astral. Sa astral, I think mas interactive tayo sa kanila. If we go to that plane of existence, we can interact with them directly. Yes po, sorry, kasi when we are in the void or where kapag ka andun na tayo sa dimension na yun, yun na nga po, tama po sabi ni Master Yuki wala na pong boundaries doon. So, kahit saan po tayo mag-control doon. And kilala po tayo doon kasi may mga guidance din po doon sa every dimension. And then kapag kakilala ka na po doon sa yun, yung may possible entry po doon sa mga dimension or yun, sa mga star seeds, sa mga galactic beings. How do you differentiate yung naka-astral ka from dream? Ano po, I can differentiate astral projection from dream. Siyempre kapag tulog, yun po dream. Hindi kapag talagang when you're doing your various spiritual practices, you can astral. So, ayun po. Aware ka, Pag naka-astral ka, aware ka sa nangyayari. Opo. Meron ka pong full awareness sa ulasang ka. Kasi mostly po is ang napupuntahan ko po kasi is attended mga place na mga attended master kasi I usually chant. So ayun po yung way to purify our mind. Kasi ang mga
mga star seeds din po, mga galactic beings. Hindi po yan, hindi po natin sila maminit. Kapag kayo may natin is full of maraming pollution. Like with hatred, yung ating isipan. Anything. Kasi if I'm an intelligent being, hindi rin ako nakikipag-meet sa place na ganun. Okay. So yun po yung usually na ginagawa. Alright. Salamat CJ. Alright. Good evening po. Sabi ni Christy Venan, Sir Ray at sa mga guest po ninyo. Done sharing. Okay ka Ma'am Christy. Marilu de Guzman, de late Roy Alvarez. Oh yes, si Sir Roy. Naniniwala po sa existence ng aliens kasi meron po siyang experience po with them. So, napanood ko po may mga encounters po siya sa mga extraterrestrials before. Yes, ako I agree with that. In fact, na-meet din natin in person si Sir Roy Alvarez. Nandiyan na po siya sa kabila. Aquarius Sun, ano po bang ibig sabihin ng isang vision na naglalakad ka sa walang hanggang forest? Naglalakad do kayo, Ma'am Aquarius, saan po kayo nakapunta? Saan kayo nakarating? Ayan, kasi hindi lang yung naglalakad ka lang. Maaari may pinuntahan ka. Pero kung nakaudlot yung paglalakad mo, symbolic ko yun. Mostly kasi mga dream symbolic. Kapag hindi natin nakuha sa first dream, uulitin ulit sa iyo hanggang sa makuha mo yung meaning. Mahirap pong i-interpret ang mga symbolic dreams. Depende ho yan sa emotion and mental condition ng dreamer. So kapag nagkakaroon kayo ng nagpapa-interpret kayo ng dreams sa mga dream interpreter, dapat cooperative kayo. Ano yung emotion niyo? Natatakot ba kayo? Masaya ba kayo during that encounter sa inyong dream? Magkaiba yung dream sa astral, ano po? Alright. Okay, Miss Yuki, bago tayo tuluyang magpaalam at we have 2 minutes na lang sa ating program. Ano may papayo mo, Miss Yuki, sa ating mga viewers, sa ating mga listeners? Of course, magsisimula tayo sa pagdarasal. Then, we have to learn how to meditate. At what point na dapat natin gawin ito? Kasi iba natatakot pa ano yung kahinatnan nila. Ano yung ipapayo mo sa ating mga kababayan regarding these practices? Napakahalaga po syempre yung kailangan handa sila, ready yung spirit nila, and yung intention nila, bakit gusto nilang mag-meditation. Kasi yung kadalasan yung iba natatakot pa sa third eye. Kasi yung mga napapanood nila ng mga horror movies, gano'n. So, naapektuhan yun. Pero during meditation kasi, nag-open talaga ang third eye eventually kasi yung third eye is about connection. Oo, ayan, tama. Ayun, hinahinay lang. Siyempre, mas maganda po na kung may kakilala sila na spiritual teacher or someone na makakapaggabay sa kanila ng maayos, or at the same time meron din po tayo yung iba sa mga libro, self-studies, yung iba naman sa YouTube. Mas maganda po na guided meditation at hindi minamadali. Ayan. Salamat, Miss Yuki. Thank you so much, Miss Yuki, for sharing your insights tungkol dito. Thank you so much, Miss Yuki, and namaste ulit sa'yo. Namaste. Ayan. Thank you. Si Miss Yuki, mga kaibigan ng Spiritual Guide Philippines. CJ, ano ang advice mo sa ating mga listeners and viewers? CJ. Ayun, we need to practice meditation and of course healing. Kasi nag-upgrade na yung mga DNA natin eh. Yeah. So, ang pwede natin gawin lang is yung pinaka-common o pinaka-important yun is to heal. So, ayun po. Thank you so much, CJ. And now, Nico, speaking of DNA upgrade, ongoing pa yun? Tuloy-tuloy yun, no? May binabanggit ka na dati doon sa mga una-una nating discussion na whether we like it or not, nagkakaroon ng mass upgrading ng ating DNA. Yes, correct. Yung first feature ko sa DCRH with you,
ayan, nagkakaroon tayo na whether we like it or not, magkakaroon tayo ng mass DNA upgrade kasi yung mga mahuhuli, so parang magkakaroon sila ng doubts pa. Pero once na nahuli sila, hindi na sila makakapag-upgrade doon, makukulong na sila doon sa tinatawag na parang own imprisonment by choice nila, ganyan. Pero yung mga taong pipili ng upgrade, ganyan, sila yung makaka-experience ng a new world, which is yung 5-dimensional with the beings na galactic beings, ganyan. Hindi lang sa physical realm, pati din sa spiritual realm din. Wala bang requirement yun para ma-upgrade yung ating DNA? Yes. So when it comes sa requirement, number 1 ang pinaka-important dyan, syempre, is an open mind. And number 2 is an open heart. Bakit open heart? Kasi we can have open mind, pero without kindness and without humility, ganyan, wala rin. Love. Wala rin din yun. Essence yun. And lastly, when it comes sa spiritual practices, ang pinaka-important as an astrologist, elixir sa amin yung water. Kasi ever since the time began, nandiyan na ang water. Oo. Salamat, Nico. Saan ka daw pwedeng matunghayan sa mga gustong magpa-read ng kanilang mga astrological birth chart? Ayan, yes. Pwede nila akong makontak sa Mystic Way Group. So, ayan. Thank you. Salamat. Ayan. Thank you, brother. Thank you so much, Brother Nico. Yon. Ayos. Si Ma'am Aquarius Ann, wala pa pong nararating, nagjo-journey pa rin, anxious and curious, di ko pa rin alam kung ano yung nasa dulo. Ayan, naimbang Rabi Imanong Ray, Manuel Asierto, agbuybuya kami, apaw! Mula dyan sa may Palawan, sabi niya. Ngayon, nang napili natin na magkakaroon ng Misteryo GD Crystal, I see Ma'am Aquarius Ann. Ayan, Ma'am Aquarius, ha? Punta lang po kayo rito sa studio at i-claim po ninyo yung inyong Misteryo Guardian Crystal. Salamat po. Thank you so much sa mga tumutok po sa ating gabi ng Misteryo. Wala na akong masasabi pa. Basta kung ano sinabi ng ating mga guest, dapat maging open-minded tayo, open heart, and of course, pairalin natin ang pagmamahalan sa bawat isa. I think yan ang pinakamatinding requirement, yung love. Total ngayon ay Love Month at kaba-Valentine's Day lang, ayan, ay pairalin natin ang pagmamahal sa bawat isa. And gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Ang pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ilang saglit ang programang Gabi ng Bading.